Congressman Lee, good morning. This is Aljo Bendijo. Kong. Good morning, Aljo. Good morning po. Good morning sa ating pong mga nanonood at nakikinig ngayong umaga. Magandang araw po. Opo. So, mungkain nyo po, fully charged na ng PhilHealth ang lahat po ng mga major hospital operations. Tama ho ba? Tama kayo, Okay. Aljo, no? Hello. Yes, Go ahead. Hello? Go ahead po. Go ahead. Good morning, Aljo. Good morning. Tama po kayo, no? Tama, no? Actually, ang gusto natin mangyari dito, hindi ito magtapos sa 30%, no? Tayong nagtulak po nito, pero hindi po dito nagtatapos ito, no? Gusto natin mangyari na yung ating pong mga heart surgery, ang cancer treatment, ito po ay maging fully charged or kumbaga dapat unlimited, no? Lahat po dapat sagutin ng PhilHealth dahil sabi nga natin, ito pong mga sakit na ganito, hindi naman po ito pwedeng installment, no? Hindi pwedeng gamutin po ngayon tapos next year na uli, no? So kailangan po ito, wala po itong limitasyon, no, sa mga gastusin. Lalo na po ang heart disease ay leading cause of death po dito sa ating bansa. 550,000 lang po ang limit ng PhilHealth niyan. O inaabot po ng milyon-milyon yan, no? Yung cancer, ganun din po. Ganun din, opo. Hindi po pwedeng ito ay may limit. Kung ang mayaman nga, pag nagkakasakit dito ay nababankrupt, ano na po yung mga hindi naman po mayayaman. Opo. So yan po ang gusto nating talagang ipatupad ng PhilHealth, no? Hindi lang po yan, gusto rin po natin ang full implementation ng no balance billing. Ibig sabihin po, yung pong mga member ng PhilHealth, lalo na po yung mga indigent, pag pumasok po ng hospital, wala na po silang dapat bayaran. Kakayanin ba yan ng PhilHealth, Kong? May pondo ba sila? Kaya po ito, Aljo, no? Kasi nasabi ko nga, nung mga nakaraang pagdinig at budget hearing, ito po ay isiniwalat natin na ang PhilHealth ay may 466 billion na investable fund. Bukod dyan, meron pa silang, as of July of last year, 68 billion na kinita, no, net income. And then meron po silang 100 billion every year na subsidy galing po sa ating national government, no? Para po ito doon sa mga indigent patient. And then ang nakukuha nila kada taon po na premium payment ay 170 to 300 billion pesos, no? So malaki po ang pera at kinikita ng PhilHealth. Oo nga, totoo yan. Kaya po nila ito. Kasi magtataas din sila, no? Nito premium, paniningil, premium rate from 4 to 5%. So kaya? Kaya po. Kaya. Tumaas na po ito. Kaya po, no? Tumaas na po ang premium nila noong January 2024 dahil po ito ay nakasaad sa ating Universal Healthcare Law. Panghuling taon na po nila itong pagtaas ngayon, no? Bagamat ang aking pong sinabi, pwede po silang hindi magtaas dahil kaya naman po nila, no? So, isa po nating panawagan din sa Pangulo yan na wag pong magtaas muna ng kanilang PhilHealth. Pero ang sabi ko, darating ang panahon na kailangan din po talagang itaas para po magampanan naman po natin ang dapat natin gawin habang tinutulak natin na gawin naman ng PhilHealth ang dapat nilang mandato, no? Yung pong pagpapalawak ng benepisyo sa mga miyembro, no? May data ba kayo? Ilan ang mga nangangailangan kababayan natin na may sakit na cancer, cancer treatment, pati na heart surgery? Marami, di ba? Marami po yan, no? Dito po sa atin, leading cause of death po yung heart disease. Heart disease. Opo. Pati po yung ischemic stroke, hemorrhagic stroke, lahat po yan, no? Yan po yung mga leading causes. Bagamat wala po sa top 5 ang cancer, pero nandiyan po ito sa top 10 na gastusin po ang leading cause of death sa ating bansa, no? So kaya po yan po ang mga gusto natin gawin na maging unlimited po ito, no? Yung pong dialysis, naitaas na po natin yan. Halos unlimited na po yan kada taon, no? So wala na pong dapat isipin yung mga nagpapadialysis, no? Ito na lang pong ibang mga sakit ang gusto nating itaas. Bagamat ang PhilHealth na itaas na po ng 30% across the board. Kasi ang sabi po natin, habang pinag-aaralan natin isa-isa itong mga sakit na ito, kung hanggang magkano o paano po ito gagawin, itaas na po muna natin ng 30% lahat po ng mga case rate, lahat po ng mga pwedeng ibawas sa PhilHealth. Pumayag ba ang PhilHealth dito sa inyong pakikipag-usap sa kanila, itong mungkain ninyo?
Pumayag na po pumayag. siya. Also, no? Opo, in fact, effective na po ito tomorrow, ano? Okay. February 14. Alright, sige. Not tomorrow, Oo. sorry. Next week, February 14 po, effective na po itong increase ng 30% sa lahat po ng mga case rate ng PhilHealth. Tama-tama ho yan. Araw ng mga puso. Opo, sa may mga sakit sa puso. Okay? Tama po Thank you kayo. po. Maraming salamat, Congressman Wilbert Lee, Agri Party List.